Nice. Huh? Eh, Takbo! Ako ulit muling nagbabalik para ikwento ko sa inyo ang experience ko sa nakakatakot na nangyari sa amin. Pero bago niya, sigurado nakasubscribe ka na. Kaya let's go na. Pero alam mo ba, meron doon nakakatakot doon sa gubat. May nakita nga daw si... Ay oo, nakakita si Ate Patching ng nuno ron. Ang creepy nga eh. Tunnel stay. Dito daw pero may nakakatakot dito na ibang nilalang. Ay, ano kaya yung... Teka lang. Ano yun? May nakatayo. Ano kaya yun? Teka lang, kami na lang Wala na taong gantong oras Kami na lang dito. Pre. Ano ba yun? Ano ba yung kinakaingayan mo dyan? Nagkakwentuhan kami rito eh. Meron ako nakita roon, anino. Pre, wala tayo, baka kami magpakita pa rito. So, hindi ko alam ano ba yung nakita namin tatlo. Hindi ko alam kung matatakot pa ako. Ito pa yung nakaka-weirdo. So, ito na nga. Umuupahan lang kami ng bahay. Kaya sa oras na yun, habang nag-iinit ako ng tubig, tinignan ko yung nakatira din sa amin, yung kaibigan ng tatay na habang nagluluto. Habang pinapanood ko habang nagluluto siya. Tapos biglang nangyari, tumingin lang ako saglit. Pagtingin ko, nawala na. Nasaan na yun? Dito lang yun Next naman natin ikikwento, yung natutulog pa ako. Sa taas kasi ako natutulog, kaya double bed yung higa namin. Kaya masisilip ko yung labas namin. Pagkatapos ng mahabang oras, pumatak na ng alas 11 ng madaling araw. Habang natutulog kaming magkakapatid, parang may naririnig ako na ingay. Bakit ulit yung naririnig ko? Habang nasa nagtataka na ako. Habang nasa naiinis na ako. Ano ba yun? Gabi-gabi na, ingay pa rin Ano kaya yun? Nakakabusit yung sino... Wala man naman pala. Siguro nasa isip niyo ay pusa lang. Ang next naman natin ikikwento ay lamay. Ito ang nakakatakot na experience ko. Ito naman ang ating kikwento dahil marami na akong experience na ito, pero isa lang muna ikwento ko. Lamay. Habang naglalakad ako sa hallway, napadpad ako sa eskinita at pakiramdam ko parang may sumusunod. O imagination ko lang. So ayun na, naglalakad na ako papuntang sa bahay. Bigla akong tumigil dahil parang may nakikita akong anino. Baka lutang na ako nun. Kaya dahil na ako umuwi. School. Alam ko naman dito sa school, marami kwentuhan na nakakatakot. Pero sa amin, hindi ko alam kung meron ba o wala. Wala akong napakinggan, pero ito ang ikwento ko. Yung tumunog ng alarm ay sabay bihis na agad ako. Wala nang hilamos. At nagdali-dali na ako magbihis. Oras na nun ay alas 6. Yung papasok pa lang ako, meron palang agad mga bata, pero kakaunti lang. Yung patak na lang 6:50, nagsipasok na kami. Kaya ako pumunta lang akong court, malapit sa court lang ng room. At nakita ko yung mga tropa ko nagkakwentuhan, kaya nilapitan ko sila. Pre, anong ginagawa nyo? Doon pa na nagkakwentuhan. Kasi pupunta kami sa building. Teka lang muna, may sasabihin ako. Ipapaliwanag ko muna ang building namin kung saan kami dumaan. Flag ceremony yun mangyari, pero hindi kami umatid. So dito yung room namin, tapos dito naman kami dumaan. Tapos dito naman kami palabasan. Pero dahil nga matitigas ulo namin, dito kami dumaan. Madilim na walang ilaw. So iniwan na namin yung bag namin sa guidance counselor. So nagpatuloy na nga kami papuntang hagdan. Parang bigla akong nilamigan. Iba yung lamig para sa aircon.
Kaya yung parang may naririnig na akong tono ng boses. May nagtataka na kami tatlo. At may nakita kami sumisilip. Parang kumakaway pa. Biglang tumatakbo. Yung nangyari na yun, nagsipasok na kami sa room. Marami pa akong horror experience pero hindi ko muna ikikwento, sa susunod ko na lang. At salamat sa panonood na walang sawa. Salamat sa panonood. Bye-bye.